I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Sorry, I'm not the speaker straight, but I'm just adjusting. What's it, friends, huh? What do you want? I will give you this, and everything. This is I'm so rich, my nigga. Happy birthday. Tawagin mo na akong weird pero Tawagin mo na akong weird pero birthday ko ang isa sa pinakaayaw kong araw sa buong taon. Ito lang yung tanging araw na may pakit makikinig sa akin ng lahat. At ang pinakaayaw ko ay ang pagiging special. At ginawa ko tong video na to dahil total may pakika sa akin ngayong araw. Magsasalita ako hanggat gusto ko. Katulad ng isang taon, sinimulan ko mag-upload ng mga video sa channel na to. Mula sa pagiging ganito, hindi ka nag-isa at okay lang kung mag-isa ka lang. Yang hiya hanggang sa naging ganito na ako at kung ano-anong video na pinagagagawa. At syempre nandyan kayo para manood. Salamat sa inyo. 2024. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay maging egocentric. Na sa bawat magandang salita sa akin ay lumaki yung ulo ko. Dahil lang yan kung bakit hindi ko gusto lagi madama na special ako. Kaya ang birthday, hindi ko masyadong niro-romanticize. Ipapamukha lang sa'yo na tumatanda ka na ng walang nagagawa at magiging mabait sa'yo yung mga tao sa loob ng isang araw, mga bagay na hindi pangkaraniwan sa araw-araw. Okay, masyado na akong pessimistic pakinggan. Ang gusto ko lang naman sabihin ay mas maganda ma-appreciate yung mga taong mabait sa'yo sa araw-araw kahit hindi mo birthday. Na mag-focus ka sa mga magandang ginagawa sa'yo ng mga tao imbis sa mga hindi maganda. Dati, big deal sa akin kapag nakalimutan yung birthday ko. At reasonable din naman ma-disappoint dahil baka special sa'yo yung taong nakalimot ng birthday mo. Pero ngayon, na-realize ko na ganun talaga. Hindi mo obligasyon na tandaan yung birthday ko, batiin ako at ipadama sa akin na special ako sa araw na yun. Kahit makalimutan mo yung birthday ko pero mabait ka naman sa akin, wala na akong problema doon. Ang importante, tunay ka sa akin. Pero teka, puro ako. Kahit sabihin mong birthday ko, di ko gustong gawing tungkol sa akin tong video na to. Gawin nating tungkol to sa'yo. Ngayong 19 ka na, handa ka na bang tanggapin na huling taon mo na to bilang isang teenager? Sa edad na 18, may isang lalaki pangalan Josh Mojica at naging isa siyang milyonaryo. Sino ba siya at paano siya naging milyonaryo? Isa siyang hardworking na negosyante na nagbenta ng kangkong chips na pumatok sa masa na nagbigay sa kanya ng kita at nagpayaman sa kanya. Siya talaga yung definition ng nag-hustle at yumaman. Ngayon, Matik, marami ka sigurong narinig ng mga magulang na nagsabing, tignan mo siya, 18 pa lang, ang laki na ng kita. Ba't di mo siya gayahin? Kung ginaya natin siyang lahat na tayo nagbenta at nagnegosyo, wala nang kokonsumo. Pressure. Isa yung bagay na kakaharapin mo pag nagsimula kang tumungtong sa adulthood. Hala, ba't lahat sila kumikita na? Hala, ba't lahat sila may dinadrive na? Hala, bakit ako hindi pa gano'n? Hala, bakit sila may relasyon na? Pause. Valid makataman ng pressure. Yung pakiramdam na wala kang kwenta sa edad na 18? Ano naman? Di ba dadating yung oras na magkakaroon ka ng kwenta? Paano kung yung kinaiinggitan mo kumikita, lahat ng kita nauubos sa bills? Yung kinaiinggitan mong may dinadrive, siya yung laging pinagdadrive ng pamilya hanggang sa maubos na yung oras niya. Yung kinaiinggitan mong may relasyon, sa simula lang pala masaya pero hindi naman pala nagwo-work. Hindi ko alam kung ginagamit mo ang pressure para sa self-doubt o ginagamit mo ang pressure para may makamit ka. Tanong mo sa sarili mo, alin sa dalawa yung ginagawa ng pressure sa'yo? Dahil gusto ko lang ipaalala na hindi lahat ng natatamasa ngayon ng mga taong nakikita mo sa paligid mo ay nagwo-work ng perfect para sa kanila. Sino bang nagsabi na kailangan mo makipagkompetensya sa lahat ng nakikita mo? Baka yung sarili mo o dinikta ng social media. At syempre, hindi ko naman gusto na wala ka nang gawin dahil sinabi ko na hindi mo kailangan makipag-compete. Focus. Pagtingin lang sa mga bagay na ginagawa at magagawa mo. Dahil kapag tumingin ka ng tumingin sa ginagawa ng iba, mawawalan ka ng focus at kung san-san ka mapupunta sa kawalan ng asinta. Kung may isang bagay na makakapagpabago sa paraan ng pamumuhay mo, yun na yung kung paano mo tignan ang mundo. Kung titignan mo ang mundo na may sama ng loob sa puso, kaya halos lahat na lang ng tao minamasama mo, wala talagang mabuting babalik sa'yo kung yung mabuti ipinagtatabuyan mo. At kung meron ka namang gratitude, gagaan yung loob mo at ma-appreciate mo maging yung pinakamaliliit na bagay na ginagawa para sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Madali lang maging grateful. Let's say ikaw, nakakuha ka ng 90 na grade at may kaklase kang nakakuha ng mas mataas pa sa'yo na grade, 95. Sa 90 mong yun, masaya na yung magulang mo. At dun sa 95 nung kaklase mo, hindi pa natutuwa yung magulang niya dun. Magiging mapagpasalamat ka na lang kasi ikaw, kahit 90 nakuha mo, meron ng masaya para sa'yo. At dun sa 95 nung kaklase mo, hindi pa kontento yung magulang niya dun. At kung gawin mong habit ang gratitude, di mo rin mamamalaya na nagsisimula ng gumanda yung attitude mo sa pag-approach sa mga bagay-bagay. At ngayon papasok ka na sa adulthood, magtiwala ka sa akin.
malaki magiging tulong sa'yo ng gratitude. Isang bagay pa, please, wag niyo ako tawaging vlogger. Hindi naman ako gumagawa ng vlogs eh. I mean, a nigga did a lot of waiting.